Hi everyone! Good morning! I'm back. This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Mag-penetrate din kaya sila kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So ito nga, syempre inaalam natin kung sino nga ba talaga ang pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines. At ito ba ay nasa front runner. Pero malusutan din kaya ang mga front runner ng mga bagong candidates. So pagdating sa mga front runner, talagang number one para sa akin ang nakikita ko na pwedeng manalo ng Miss Universe. Syempre nandiyan si La Union, Taguig, Cebu City, Cebu Province, andyan din syempre si Baguio, malakas din talaga si Baguio, Sultan Kudarat, pwede din, Tarlac, ayan, at saka si Pampanga. So sila yung nakikita natin na pwede isa sa kanila talaga makakuha o makasungkit ng corona ng Miss Universe. Nakita naman natin si Cebu City kung paano to umarangkada ng bonggang-bongga sa kanyang performance, di ba? So medyo talagang minsan mapapaisip ka, pwede din talaga mapunta to kay April Smith. Sa ganda ni Pampanga, nakikita mo na very tall and beauty talagang ino-offer ni Pampanga na pwede mo din talaga masabi na siya ang magiging Miss Universe Philippines. Andiyan din syempre yung pambato ng Cebu Province. Syempre si Nicole Borromeo, maganda ang performance niya during preliminary evening gown na hindi mo pwedeng isnabing kasi talagang nag-penetrate siya ng bonggang-bongga at masasabi ko na, oy, in fairness kay Nicole, so, isa siya sa mga parang talagang hinangaan ko yung transformation niya. Sobrang panalo. Kasi parang hindi ko pa nakita na ganun si Nicole pagdating sa pageant. Pero itong ibinigay niya, very vibes ng Miss Universe. Ang habang tignan. Hindi mo nga napansin na maliit siya eh. Ang ganda kasi nung gown. Tapos ang haba tignan. Tapos ang ganda nung ayos ng hairstyle niya. Yung makeup niya talagang ang perfect. And then, ito din talaga, hindi rin talaga nagpapakabog syempre ang Manila, 'di ba? Si Manila, nako, tatahitahimik lang pero yung galawan ni Manila talagang parang, uy, baka magulat tayo na baka siya ang makakuha ng corona. And then si Tarlac, in fairness kay Tarlac, tamarin green ang beauty niya during the competition ng evening gown. And then, ang masasabi ko, hindi ganun ka-perfect yung gown, pero grabe ang beauty talaga, di ba? So, iba pa rin talaga kapag beauty ang laban mo no? And then, nakita mo pa na keep smiling siya. Malinis din ang performance na binigay ni Baguio. Si Baguio, oh my gosh, talagang naluloka ako kay Baguio kasi sobrang Reynang-reyna yung dating, ang linis, ang bango, ang winner. Hindi rin nagpapakabog syempre si Taguig dahil si Taguig nakita naman natin na talaga ang performance ni Taguig ay isa sa mga kakatakutan mo dahil iba, malinis. Pero syempre competition pa din to, di ba? So hindi natin alam kung sino nga ba magpe-penetrate. Marami pa rin naniniwala na sila Union ang possible talagang makapag-uwi ng corona ng Miss Universe dahil sa performance din na ipinapakita. Hindi kasi perfect ni April, hindi kasi perfect ni Taguig, pero yung kanyang pagiging unique at saka yung, alam mo yon na parang signature walk, I think it's La Union talaga ang isa sa mga top leading sa akin. At masasabi ko na depende na lang sa mga ibang kandidata kung paano talaga nila e-elbowin sila Union. Kasi yung iba, maaari ang sinasabi ay hindi naman perfect yung kanyang pasarela katulad ng kasing perfect ng pasarela ni April at saka ni Taguig. To be honest, kay Taguig, ang makikita mo lang, sobrang linis ng kanyang pasarela dahil sa, alam mo yon, slow lang yung kanyang movement. Hindi siya
tensyonado, kontrolado niya lahat. Yung kay April naman, talagang alam mo na kontesera si bakla at dati naman na magaling talaga sa April. Hindi naman ako nagulat kay April. Talagang kabugera talaga si April pagdating sa rampahan. At dito, mas na-perfect niya na yung kanyang rampa talaga sa sobrang dami niya na rin na pageant na sinasalihan. Kumbaga parang easy na lang to sa kanya. Pero ang pagiging natural nila union na hindi mo mararamdaman na parang inaral or hindi mo mararamdaman na natural na kasi sa kanya yun eh. Ayun ang maganda kay La Union na hindi na-appreciate nung iba. Pero kung na-appreciate mo na ang pagiging unique nila Union at saka yung pagiging niya tawag dito yung kumbaga signature, parang sasabihin mo, ay okay, ito ang kailangan ng Miss Universe Philippines. So, ganun talaga yung mararamdaman mo. Pero kasi syempre, hindi ko rin naman kayo mabiblame kasi syempre, iba-iba talaga yung gusto natin. Di ba? So, meron kayong sinusuportahan. At ako naman, nakikita ko lang naman dito, lahat naman sila, in fairness, magaling, pero iba-iba yung atake. And then, nasa sayo na lang yun kung paano mo i-analyze yung mga performance nila na hindi ka lang nakafocus na pattern na kasi yung, ay ganito, dapat ganito yung galaw, dapat ganito yung ibibigay. Kasi at the end of the story, pagdating sa Miss Universe, syempre may mga kandidata doon na talagang hindi lang beauty ang meron sila. Talagang yung energy, yung pagiging isang kontesera talaga ng malakas. Kaya tingnan natin kung sino ang kukuha sa kanila. Pero may mga ilang kandidata na possible din na sa kanilang mapunta yung corona. Katulad na lang ni Iligan City. Si Iligan City, nire-remind niya sa akin na she look like a Tara Valencia vibes noong time na lumalabas si Tara Valencia. Malinis ang kanyang ang kanyang makeup, malinis ang kanyang buhok, kumbaga para malinis yung styling niya from the start ng competition until now. Kaya minsan mapapahanga ka sa kanya na parang, uy, in fairness ha, yung movement niya nung evening gown at saka yung suot niyang evening gown, talagang hindi mo rin pwedeng isnobin kasi talagang isa siya sa mga wow, di ba? So si Iligan City na pwedeng makakuha ng halimbawa Miss Charm, pwedeng makakuha ng Miss Supra. Hindi natin alam. Mamaya bigla itong nag-penetrate ng bongga-bongga. Pero isa siya sa mga talagang dapat mo ding tignan. So, ewan ko kung napapansin ninyo si Iligan City. Pero kasi ako talaga, napansin ko talaga yung beauty niya na parang, oy, hindi mo pwedeng isnabin kasi kung ano yung ginagawa ng mga front runner, nagagawa din niya. Ang problema lang ay yung mga front runner, talagang yung suporta ng tao, todo-todo. Pero si Iligan, konti lang. Pero kung titignan mo yung performance niya, yung atake niya, aba, walang mali, di ba? So talagang masasabi mo din na, uy, perfect din ang galawan nito. Kung beauty naman ang pag-uusapan, talaga ito, sumabog ang kagandahan ni Laguna during sa evening gown preliminary competition. Dahil kung mapapansin mo, ewan ko ha, kung nag-stunning sa inyo, talagang stunning talaga yung beauty niya. Yung tipong wala naman siyang ginagawa, naglalakad lang siya, pero mapapawaw ka sa kanya. Kaya isa siya sa mga wag mong isnabin kasi pwede yung sinasabi natin na sila Union, si Taguig, si Cebu City ang pwedeng sumungkit ng corona, baka mamaya kay Laguna pala siya mapunta kasi yung beauty na meron siya, talaga namang mapapawaw ka. Pwede mo din siya ilagay sa Miss Charm, pwede mo din siya ilagay sa Miss Cosmo, pwede mo din siya ilagay sa Supra. Kumbaga kahit saan, pwede si Laguna. Dahil meron siyang ino-offer na alam mo yon, katulad ng nakikita natin doon kay Taguig. Kung tutuusin kung gandahan din naman ng pag-uusapan, talagang angat ang beauty ni Laguna more than sa ibang candidates na front runner na sinasabi natin na ang advantage lang ng mga front runner, naka-build na yan ng supporters. Kumbaga parang kumbaga parang malakas na talaga sila. Kaya lang, performance, hindi mo din maitatanggi na yung performance na ginawa ng mga front runner ay ginawa din ni Laguna. At in fairness, with beauty talaga, para siyang may ring light habang naglalakad sa entablado. Ewan ko kung a-agree kayo, pero yun yung nakita ko. And then, pagdating kay Rizal, isa din si Rizal na, oh my gosh, iba din ang ipinakitang performance ni Rizal. Talagang na-impress ako doon sa ipinakita niyang performance kasi
ang galing, di ba? Gown, talagang pasabog, confident, nandoon. At sabi ko nga, kung ano yung nagawa ni Taguig, nagawa ni Rizal ng mas bongga kung tutuusin. Hindi lang natin masyado talagang in-appreciate. Pero kung titignan mo, yes, atake ni Rizal, parang sa lahat ng mga hurado, look at me and I'm here. Ganun yung drama niya. Kaya, hindi mo din talaga pwedeng sabihin na, ay, nako, wala yan. Pero, nandoon ako na, yes, Taguig is a very strong, pero maganda din yung performance na pinakita ni Rizal kung papipiliin ka. For sure, di ba? So, kung beauty, overall performance, I go for Rizal as well. So, yon. And then, Cotabato Province. In fairness kay Cotabato, ha, sa totoo lang, si Cotabato ay isa sa mga, kung nagawa to ni Cebu Province at saka ni Cebu City, si Cotabato, hindi din nagpahuli. In fairness din, ang bongga din ng kanyang execution. At yung beauty niya, alam mo, pwede mong masabi na parang, oy, ito pwede maging next siyang si Supsup, di ba? Ang payat, ang haba tignan, may beauty, may talino, at higit sa lahat, marunong din mag-perform. Kaya, hindi mo pwedeng isnawin ang beauty ni Cotabato laban sa mga candidates natin na nagkukumpit dito. Like example, Sultan Kudarat. Di ba, si Sultan Kudarat, maganda din. Pero si Cotabato, baka mamaya, biglang kaya palang mas bumula ang bibig more than kay Sultan Kudarat at saka kay Tarlac. Either Pampanga, matangkad si Pampanga, pero hindi mo po pwedeng sabihin na, oy, si Pampanga ang better more than kay Sultan Kudarat. Hindi mo pwedeng i-underestimate more than kay Cotabato kasi hindi mo pwedeng i-underestimate yung kakayahan ni Cotabato kasi may pinapakita ding galing. At kung halimbawa si Pampanga, Sultan Kudarat, Tarlac, Baguio, nagpa-perform sila. Pero nagpa-perform din naman si Cotabato City, di ba? Si Cotabato Province, di ba? Kaya, isa din siya sa mga nakikita ko isa to sa mga pwedeng maging tinik dito. And then, either Bohol. Oh my gosh. Si Bohol, grabe ha. Gusto ko talaga yung performance din na pinakita niya tong lately. At masasabi ko, oy, in fairness, lumalaban. Di ba? At kahit si Mountain Province, hindi mo din pwedeng isnabin kasi talagang panalo din ang eksena ni Mountain Province. At oh my gosh, nakakatakot. Kaya parang feeling ko, dito kay Iligan, Cotabato, Laguna, Rizal, Bohol, Mountain Province, pwede talaga silang mag-penetrate sa competition na hindi natin namamalayan. Baka mamaya nakatutok tayo doon sa mga frontrunner. Tapos ang ending, isa pala sa mga kala Iligan, Cotabato, Laguna, Rizal, Bohol, Mountain Province ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines. E di lalong naloka tayo, di ba? Or nung ano pa man crown. Kaya sana bantayan natin lahat. Kumbaga, tignan natin at i-appreciate natin yung mga candidates na nagkukumpit. Hindi yung focus lang tayo doon sa gusto natin. Dapat tingnan din natin sila at i-appreciate din natin sila. Yan, ganon. Pero ikaw ang tatanungin ko, tingin mo itong mga nabanggit natin ng mga kandidata na hindi frontrunner, pwede kaya silang maging tinik sa mga frontrunner? At nakikita mo ba na possible din ba na manalo ang mga katulad ni Iligan, Cotabato, Laguna, Rizal, Bohol, Mountain Province sa Miss Universe Philippines na title, di ba? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo, syempre, dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow o nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.